إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalataya, napakahalaga, napaka-importante at napaka-inam ng inihanda natin para sa ating mga kapatirang Muslim sa pananampalatayang Islam. Ang ating mga papaksahin ay malaking kapaki-pakinabang ito sa atin. Kaya't panatilihan yung tutukin o tutukan ang mga episode na ito. I assure you inshallah na marami kayong kapupulutan na mga aral sa mga darating na araw pa na ating mga papaksahin. So ito ang unang episode natin sa araw na ito, kung saan of course sa ating pagdarasal ay hindi magiging katanggap-tanggap ito kung hindi tayo magpapadalisay tulad ng wudu, gusul o tayammum. Ngunit alalahanin natin na bago tayo makakapagsagawa ng wudu ay kinakailangan gumamit tayo ng tubig. So dahil dito, kailangan makilala natin ang tubig na dapat natin gamitin o hindi dapat gamitin. So insyaallah, uunahin natin sa araw na ito at sa susunod pa ng mga araw hanggang sa matapos natin ang mga hadis hinggil sa aklat ng pagpapadalisay. So, unahin natin ang aklat ng pagpapadalisay, Book of Purification, na kung saan sa bawat hadis ay may makikilala kayong mga sahaba na ilalahad natin kung sino sila at kakaunting salaysay mula sa kanila. At ganun din sa mga nagnanarrates ng mga hadith ay pakikilala natin na kahit nakakaunti lamang pagpapakilala sa kanila bilang karagdagang kapupulutan sa mga hadith na ito. At higit sa lahat, malalaman natin kung ang mga hadith ay mahina, ito ba ay daif o malalakas, o ito ay mga ijma at iba pa. At ang pinakamahalaga sa lahat ay mapalawak ang inyong kaalaman at aking kaalaman, insyaallah sa tulong ng subhanahu wa ta'ala, na malaman natin ang mga benepisyo ng mga bawat hadis. So ito ang part 1, kung saan magsisimula tayo sa aklat ng pagpapadalisay. Ibig sabihin, Book of Purification. Alalahanin natin ang kitabot Sahara. Ibig sabihin ng Sahara in linguistic, ito ay pagpapadalisay. At hindi lamang sa pamamagitan ng tubig mayroon tayong ginagampan ng pagpapadalisay, kundi mayroon dalawang uri ng pagpapadalisay sa ating mga sarili. Isa sa panloob at isa sa panlabas. Physical body, spiritual sa panloob natin, tulad ng kinakailangan mapadalisay natin ang ating mga kaluluwa mula sa mga epekto na gawain kung saan mula sa mga gawaing pagkakasala, mga gawaing pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa mga uri ng pagnanasa, ang pagiging mainggit-inggitin. At higit sa lahat, ang kinakailangan nating mapadalisay ang panloob natin, ang ating mga puso, ay ang paggawa ng mga shirk. Ito ang lubha na pinakadelikado sa lahat.
So paano natin lilinisin ang panloob natin? Sa pamamagitan ng taubatan nasuha, matapat na pagtatauba. Ito ang kailangan natin sa panlinis sa panloob na nagagawa natin, mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi tubig ang ginamit natin dito. So ang paksa natin ay ang pangalawa na pagpapadalisay, kung saan bago tayo magsagawa ng wudu ay kinakailangan natin gumamit ng tubig, ngunit kailangan makilala natin ang mga tubig na ito, kung ito ba ay maaaring gamitin bilang pangudo o hindi maaaring gamitin. So, alalahanin natin ang paglilinis ng tubig. Ay mayroon itong dalawang hati na maaari natin gamitin ng malinis na tubig, na kung saan ang unay tinatawag na taharatul hadat, kapag tayo ay nasisira ang ating pagkawudu, sanhi ng paglabas ng hangin sa likuran o pagdumi, pag-ihi o pagregla o pagtulog o paghaplos ng ating mga private organs na walang harang o hadlang. Inshallah makakarating tayo dyan kung ito ba'y nakakasira o hindi. So, kapag tayo ay nahahadat, kailangan natin magsagawa muli ng wudu. So, kailangan natin gumamit ng tubig. Ito ay tinatawag na taharatul hadat. At ang pangalawa ay tinatawag itong taharatul khabat, sa pamamagitan ng paglilinis o paggamit ng malinis na tubig upang linisin natin ang najis sa ating katawan, sa ating mga kasuotan, o sa ating lugar, sapagkat haram ang nagsasala ng mayroon tayong najis sa ating lugar na pinagsasalahan o katawan natin o sa mga balat natin at sa mga kasuotan natin. So ito ang dalawang uri na kung saan pwede natin gamitin ang dalisay na tubig sa pamamagitan ng taharatul hadat at taharatul khabat. So, sa araw na ito ay dadakuhan natin ang isang hadith, kung saan ang hadith na ito ay isinalaysay ni Abu Bakr. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه وحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي خزيمة وابن أبي شيبة ولفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالكي وشافعي wa Ahmad rahimullah. Sinabi ng hadith, higit kumulang sa ating naiintindihang wika, na isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, na ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi hinggil sa tubig sa dagat. Ang sabi niya, ang tubig dagat ay tahur. Sabihin tahur, malinis. At ang lahat ng uri ng animales, ito man ay patay o buhay, o ang mga patay na animales sa dagat na ito ay halal. Ito ay mula sa apat. Ibig sabihin, kapag naririnig natin ang akhrajahul arba'a, ang apat na ito na nagsalaysay ng hadith ay si Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidhi at Ibn Majah. Sila ang nagsalaysay ng hadith. At ganun din, ito ay isinalaysay din ni Abi Ibn Shaybah. Ganun din ni Ibn Khuzaimah at Tirmidhi, na sinabi nila ito ay authentic na hadith. Ito ay sahih. Ganun din kay Imam Malik, Imam Shafi at Imam Ahmad ay isinalaysay din nila ang hadith na ito. So ang hadith na ito ay sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tubig dagat ay tahur, malinis, at ang lahat ng patay ng hayop ng tubig na ito ay halal. Ibig sabihin ay mabuti o maari nating kainin. So ito'y sinalaysay ni Abu Hurairah. So sino ba si Abu Hurairah? Sa maikling pagpapaliwanag, ang tunay na pangalan ni Abu Hurairah ay Abdullah o Abdurrahman bin Shakir ad-Dawsi
Isa siya sa mga kahanga-hanga na sahaba. Ibig sabihin ng sahaba, siya ay kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niya sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at siya ay namatay na nasa loob siya ng pananampalatayang Islam. Siya'y tinatawag na sahaba. Ngunit, kung siya ay nasa loob ng Islam bagamat nakita niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay tumalikod sa Islam at namatay, kahit nakasama niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam o nakita niya ngunit tumalikod siya ay hindi kabilang sa mga sahaba. Ganon din, kahit nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ngunit hindi nila niyakap ang Islam, tulad nila Abu Jahal, Abu Lahab, no? Sila'y hindi tatawaging mga sahaba. Pagdating sa isang bagay, mayroon tayong ikhtilaf, yaong Muslim na kung saan siya ay tumalikod, yumakap siya, nakasama niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, then tumalikod siya. Then, pagkamatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagbalik siya muli sa pananampalatayang Islam. Anila siya ay hindi na kabilang sa sahaba sapagkat siya ay namatay pagkat namatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bago siya nagbalik. Ngunit ang iba, sabi nila nakasama niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumalikod siya at nagbalik. Ito'y walang pinagkaiba. Tulad ng nabubuhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nakasama niya, siya ay matatawag pa ring sahaba. Allahu a'lam. So ang pangalan ni Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhir ad-Dawsi, isa siya sa mga kahanga-hanga na sahaba at siya ay isa sa mga nagtala ng mga hadith na may bilang na 5,374 na hadith at mahigit na 800 na katao ang kumuha ng kanyang mga hadith. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay yumakap sa Islam sa panahon ng Khaybar. Ibig sabihin 7 after hijrah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nanatili siya, nakasama siya ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pumanaw. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay tinanghal na mufti, isang scholar na nagbibigay hukom o hatol sa Islam sa panahong kalipa ni Umar radhiyallahu anhu. At sa huli ay naging gobernador pa siya ng Al-Madina, itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa panahong pamamahala ni Marwan bin al-Hakam radhiyallahu anhu, siya ay mahilig sa pusa, kaya tinawag siyang ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang kunya, Abu Hurairah, na ibig sabihin ama ng pusa. At siya'y tinaguri ang memory of Islam. Napakatalas ng kanyang memorya. At siya'y namatay, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ng 59 after hijrah. Ibig sabihin, pagkatapos maglakbay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam patungong Al-Madina, dito nagsimula ang kalendaryo ng Islam at inilibing siya sa Al-Baqi, kung saan dito nakalibing ang mga martir. So ang hadith na ito ay nailahad dahil tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mga kasamahan na kung saan sila'y namamalaot sa dagat. Sila'y may daladalang tubig, ngunit ang tubig na ito ay sapat lamang sa kanila upang inumin. Kung ito'y gagamitin nila ng panghudo, sila ay mauuhaw at alam nila na hindi nila maiinom ang tubig alat, sapagkat hindi sila nakakarating sa isang tubig ng dagat kung saan ito'y matamis. No? Ibig sabihin, dalawa ang uri ng dagat na kung saan hindi sila nagsasama. Mamaya, insyaAllah, sabihin natin ang bersikulo sa banal na Quran kung saan ito matatagpuan. So, tinanong ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, kami ay namamalaot sa karagatan at kami ay mayroong sapat na dalang tubig. Maaari ba, at ang tubig na ito, kung itong gagawing pangwudu ay mauhaw kami at wala kaming maiinom, maaari ba namin gamitin ang tubig dagat?" Anila. Dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fil bahri wa tahuru ma'uhu wa hillu maitatu." Ang dagat, ito ay dalisay, ito'y tahur, at ang lahat ng patay na hayop dito ay halal. So ito ang kasaysayan ng pangyayaring ito kung saan bumagsak ang hadith na ito. So bakit ito ang unang pinili natin? Ang unang hadith na ito ang dagat.
Samantalang napakarami namang maaring tahur na dapat nating unahin. Bakit ang dagat? Sapagkat napili ko ito, ang dagat na ito na unahin natin, sapagkat kung nalalaman lang natin ang dahilan, ay wala tayong magiging tubig sa mundong ito, sa kalupaang ito, sa kinilalagyan natin. Mawawalan tayo ng tubig kung wala ang dagat. Walang ilog, walang batis, walang bukal. So, walang ulan. At iba pa, sapagkat sa dagat nagmumula ang ulan. Alalahanin natin, sa dagat nagmumula ang ulan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapadala ng malakas na hangin dyan sa mga Pacific Ocean. At sa pamamagitan ng Pacific Ocean na ito, kapag lumakas ang hangin, ang halon ay lumalakas ang alon, at pagkatapos ay nagkakaroon ng bula at nag-i-spark ang maliliit na bagay nito. Ang siyang sanhi upang umakyat dali ng hangin, at ito'y pinag-iipon-ipon ng hangin ang maliit na mga bagay na ito kung saan hanggang sa kumapal na parang ulap o ulap kung tawagin. At dahil dito kapag ito'y bumigat, ay dadali ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan niya gustong umulan upang biyayaan ng tubig at doon niya ibubuhos. At ang tubig na ito ay na-recycle na, kung saan ang alat nito ay nawawala, at ito ay pinakamalinis at dalisay na tubig kapag ibinagsak ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, magkakaroon ito ng tubig ang ating mga batis, ilog, mga lawa. So magkakaroon sila ng tubig dahil mula sa tubig dagat ay nabigyan na naman ang mga kung saan tigang na lupa o mga tuyong ilog ng panibagong tubig upang magamit natin, especially mayroon tayong gamiting ipang wudu bago tayo makapagdasal. So kaya ito ang pinili nating unahin, sapagkat ito ang unang benepisyo. Kung wala ang dagat ay mawawalan tayo ng tubig sa mundong ito. Ganito kahalaga ang dagat. Siya ang pinagmumulan ng ulan, at ang ulan na ito ang siyang nagbibigay sa atin ng iba't ibang masasaganang tubig dito sa atin sa kalupaan. So ang tubig dagat, ito ay tahur, no, mga kapatid ko sa pananampalataya. Alalahanin natin na ang tubig dagat, mayroon itong dalawang uri ang dagat na ito. Isang miracle ito sa Quran, na kung saan sa Quran lang ito na nalaman ng tao, at ngayon ay diniscover nila at nakita nila na totoo nga na ang banal na Quran ay totoo pala. Ang sinabi niya ng dagat ay mayroon itong dalawang uri. Ang unang uri ng dagat ay maari mo itong mainom. Ito'y matamis, no? Matamis. At ang isa naman ay matamis na matabang-tabang, masarap at matamis. At ang isa ay mapait at maalat, yung pangkaraniwang nagagamit na nalulunok natin sa alat tubig, kung saan maasim, mapait, maalat, no? Ang dalawang ilog na ito, bagamat ito'y nagkakatagpo, ngunit hindi sila nagmimix. Hindi sila nagdidikit. No? Tulad ng mantika at pangkaraniwang tubig ay hindi sila naghahalo. So matatagpuan niyo yan sa chapter 25 verse 53, no? So makikita niyo sa hadith na ito, kung bibigyan natin ito ng kaunting paliwanag, ang matamis at malinamnam na tubig at maalat maasim ay hindi nagsasama. Una, ang matamis at malinamnam na tubig ay kaya mong inumin, may pakinabang. Ngunit ang maalat at mapait o maasim na tubig ay walang pakinabang, sapagkat hindi mo ito maiinom pagdating sa ganitong bagay. Kahalintulad ito, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kahalintulad ng ito ang isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang isang taong kumikilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at isang taong hindi kumikilala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. Ang pamumuhay ng mga mananampalataya ay katulad ng matamis at malinamnam. May pakinabang, masarap, mapayapa. Ang mga walang pananampalataya, ang katulad nila ay aong tubig na mapait, maasim, maalat. Sila ay mga hindi mapakinabangan tulad ng tubig alat, hindi natin mainom. Ang tubig na sariwa ay manamis-namis ito. Madali itong inumin. Tulad siya ng isang mananampalataya, madali siyang pakisamahan, madali siyang pakitunguhan, siya'y maunawahin. At ang tubig maalat at mapahit ay mahirap itong inumin. Tulad ng mga taong walang pananampalataya, mahirap pakisamahan, mahirap pakitunguhan. So sila ay mga walang pasensya at iba pa, napakahirap nilang kasama. Tulad ng tubig dagat na hindi sila maaari magsama
malinamnam at matamis at maalat at maasim na tubig. Ibig sabihin ay, tulad ng dalawang tubig, bagamat sila ay nagtatagpo, ay hindi sila nagsasama. Dahil kung ang matamis na ito ay maihalo sa maalat, ang tubig matamis ay hindi magwawagi sa tubig alat. Sa ganito, siya ang kanyang masarap at malilamnam na lasa ay magiging mapait at maalat. Ibig sabihin ay magiging masama ka kung ikaw na isang Muslim na makisama ka sa mga hindi mananampalataya. Ngunit mayroong kondisyon upang hindi ka makamana ng kanilang mga gawain. Inshallah, paliwanag din natin yan. Tulad ng isang Muslim at hindi Muslim, ang totoo ay hindi sila dapat nagsasama. Sapagkat kung aalalahanin natin bago pa mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang masakop niya ang Arabian Peninsula, na nagang Muslim na lahat ang tao. So bago siya pumanaw ay ipinagbilin na niya na huwag papasukin ang sino mang hindi Muslim sa Arabian Peninsula. So nang dahil dito linabag nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong nangyari? Pinapasok nila ang hindi mananampalataya tulad ng dagat, tulad ng tubig na maalat, maasim, isinama nila sa malilamnam na tubig. Ano ang resulta sa panahon natin na ngayon na nakikita natin ang mga bansang Islamiko dyan sa Saudi Arabia o Arabian Peninsula? Marami sa kanila ang nalihis sa katuruan sa pananampalatayang Islam. So, mga kapatid ko sa pananampalataya, ibig sabihin ay hindi dapat tayo nakakahalubilo sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw ay Muslim, hindi ka maaaring maglakbay sa bansa ng mga hindi mananampalataya. Maliban lamang kung mayroong kang kasapatan dahilan. So halimbawa, kung ikaw kapatid ko sa pananampalataya ay maglalakbay sa hindi bansang Islamiko, ibig sabihin ay mayroong purpose na dapat mong pag-aralan, halimbawa, upang malaman ninyo na ito ay mayroong kaugnayan sa iyong pananampalataya. O kaya naman ay sa kabuhayan kung ito ay magiging halal para sa isang mga Muslim. O may kaugnayan kaya sa gawaing iba o sa lugar. O mayroon mang kaugnayan sa pananampalataya. Ibig sabihin ay mayroong ka lamang pag-aaralan. Kung kaya bakit ka pupunta, ikaw na Muslim na nakatira sa Islamikong bansa, sa mga bansang hindi mananampalataya, mayroong rason. O kaya ikaw ay magdawa. Ito ang higit na mahalaga at maganda sa lahat. So dahil dito ay pinapahintulutan kang maglakbay sa kanila. Ngunit kung wala kang dahilan ay mas mainam na manatili tayo sa ating mga bansang Islamiko sapagkat higit tayo magiging ligtas sa mga sitwasyong kaysa maglakbay tayo at pumunta sa mga hindi mananampalataya. So una, kinakailangan ang isang Muslim kung siya ay manlalakbay sa mga kamusliman o sa mga hindi Muslim, mga hindi mananampalataya, o kaya ikaw ay nakatira mismo sa isang bansa na hindi Islamikong bansa tulad ng Pilipinas na ito, na hindi ito Islamikong bansa, naririto tayong mga Muslim. So, ibig sabihin, kung naririto tayo, ay obligado tayo na pumunta sa mga bansang Islamiko o sa mga Muslim na lugar na kung saan magampanan natin ang ating mga obligasyon. Ngunit kung hindi naman, alhamdulillah. Ngunit, kailangan natin ang tatlong kondisyon. Unang kondisyon, nararapat mayroong kang kaalaman. Of course, upang mapaglabanan mo ang mga maling pag-unawa ng hindi mga mananampalataya sa Islam at sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang aklat, of course, ang banal na Quran. Kaya mga naninirahan sa bansang mga hindi mananampalataya tulad ng bansang ito ay unang-unang kailangan natin sa tatlo ang kaalaman. Una ito, dahil kung wala tayo na kaalaman, ay madali para sa atin ang mapabilang sa kanila. Ilan bang mga Muslim ngayon ang napapabilang sa gawain ng hindi mananampalataya dahil sila'y kapos
sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. Alalahanin natin na tayo ay hindi pinahihintulutan maglakbay sa mga bansang hindi mananampalataya. Ngayon, tayo mga Muslim naninirahan sa mga bansang hindi mananampalataya tulad ng kinalalagyan natin sa Pilipinas, sa bansang ito. So, kinakailangan natin ng kaalaman. Dahil kung wala tayong kaalaman, magiging wala tayong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat nabanggit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ang mga may takot lamang sa kanyang alipin ay yaong mga kaalaman. Innamal yakhshallahu min ibadihil ulama, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaalaman. Number 2, maprotektahan natin ang ating mga sarili mula sa mga sariling pagnanasa. Ibig sabihin ay mayroon tayong malakas na sabar, pagtitimpi, no? Sa ating mga sarili, sapagkat sa kanila ang mga kababaihan ay nakalitaw ang mga aura, marami ang bisyo tulad ng mga kasino, sugal, sigarilyo, mga alak, mga drugs at bar, disco, musika at iba pa. So, kailangan mo ng malakas na sabar. Kung wala kang sabar, ay madali ka lamang maudyukan sa mga bisyong ito. At number 3, kailangan magpunta ka sa mga bansang hindi mananampalataya. Halimbawa, maglalakbay ka kung may nais kang halamin. Tulad ng sinabi natin kanina, mayroon lamang rason kung ikaw naman ay pupunta sa mga bansang hindi mananampalataya. No? Mayroon lamang rason. So, dumako tayo sa benefits ng hadith na ito, na kung saan sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang dagat ito ay dalisay. Ang unang benepisyo nito, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tubig dagat ay tahur. Ibig sabihin ay dalisay. So, hindi lamang ang dagat ang tahur. Tulad halimbawa ng yelo, o snow, or balon, or bukal, or batis. Ibig sabihin tubig batis, tubig bukal, tubig ilog, o zamzam water, tubig ulan. Ang lahat ng mga ito ay tinatawag nating tahur. Ibig sabihin, dalisay na dalisay sila sa kanilang mga orihinal na anyo ng kanilang kalagayang tubig. Hindi man sila nahaluan o ano paman. Sila'y orihinal sa kanilang kalagayan. Ito ang tinatawag na tahur. No? Ito ang tinatawag na tahur. So, sa atin pananampalataya, ang tubig ayon sa Quran may dalawang uri ito. Isa na tahur, isa na impure o najis. Ngunit, nadagdagan ito ng isa ayon sa ating mga consensus na mga scholar at sa kanilang ijma, nadagdagan ito ng tahir. So, ibig sabihin, mayroon din tayong tubig na kung saan tinatawag na tahir, malinis, ngunit hindi natin matanggap bilang isang tubig upang gamitin pang wudu. Ibig sabihin, halimbawa, ang soft drinks, juice, no? So, kinuha nila ang kanilang mga ebidensya tulad ng dagat na ito. Alam ng mga sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang tubig dagat ay malinis, ngunit hindi nila sure sa kanilang sarili na kung saan ang dagat na ito ay maaari nilang pangwudu o hindi. Dito na discover nila na ang mga sahabang ito iniisip nila kung ito ay tahir o tahur. Saya nagtanong sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay tahur, hindi tahir, ito ay tahur, malinis. Ibig sabihin, pwede mo itong pansaing kung na ikaw ay nasa bangka, no? Magsasaing ka ng bigas para gawing kanin, nasa bangka kayo, nasa laot kayo, o kaya pwede ka rito magsagawa ng wudu, no? Ito ang pinapaksa natin dito, ang pagpapadalisay bago magsala, so paggamit ng wudu, o kaya naman ay maaari kang magsagawa ng ghusl sa pamamagitan ng pagligo, no? Sa dagat na ito. So ibig sabihin, ang dagat ay pwede mong pang wudu o kaya naman ipanggusul sapagkat ito ay tahur at iba pang maaari mong gamitin ang tubig na ito tulad ng pagsaing mo sa bangka. Meron nagsasaing sa bangka kapag naluluto ang mga namamalaot, nagagamit nila ito bilang tubig. So, pwede mo itong ipangwudu. So, another benefit sa hadith na ito, kapag ikaw ay manlalakbay,
ay hindi mo na kailangan magdala ng tubig. Ibig sabihin, halimbawa ikaw ay nasa lugar na kung saan, sabihin natin sa Pampanga, then punta ka ng Manila. So hindi mo na kailangan magdala ng tubig sa galon upang mayroong kang pangwudu. Dahil mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya inutos ito sa kanyang mga kasamahan. Kasi dahil alam niya ito'y magpapabigat lamang sa kanyang mga tagasunod. Kung makikita mo, tinanong nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anila, Ya Rasulullah, kami nagbabaon lamang ng tubig na sapat sa amin upang mainom. Kung ito ay ipanguwudo namin, wala na kaming gagamitin na maiinom, mauhaw kami dahil hindi mainom ang tubig alat. So sinabi ba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magbaon kayo ng maraming tubig? No. Sapagkat alam niyang magpapabigat ito sa mga manlalakbay, hindi niya ipinag-utos na magbaon tayo ng tubig kapag tayo ay nanlalakbay. Ibig sabihin ay maaari tayong magtayamum, magsagawa ng tayamum kung wala tayong tubig na makita. Okay? So another benefit sa hadith na ito. Kapag hindi natin sure ang isang bagay, mayroon tayong doubt. Sa Islam, haram ang doubt. May doubt ka at sinusunod mo ito. Pag ito ay bawal, nagkasala ka. Kaya kung may doubt tayo, lahat ng ating nararamdaman sa sarili ay hindi maganda. O hindi tayo sigurado sa isang bagay. Sa Islam, itinatagubilin na magtanong ka. Hindi mo maaaring gawin ang isang bagay na hindi mo ito itatanong. Itatanong mo ito sapagkat magiging pananagutan mo ito sa haba ng iyong pagka-Muslim. Malibang kung ikaw ay baguhan, kung ikaw ay matagal ng Muslim at hindi ka nag-aaral at nagtatanong-tanong, ibig sabihin mo, hindi ka papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na hindi mo ito nalalaman. No. Kung matagal ka ng Muslim ay hindi ka nakabilang dito. Obligadong alam mo na dapat ang mga ito, lalo na't ang mga isinasalaysay lang natin na ito na kung saan ito ay mga pag-aaral na minor lamang sa ating pananampalataya na dapat natin talagang malaman ito bago magsagawa ng wudu. So, ibig sabihin, magiging pananagutan ng isang Muslim ang isang bagay na hindi niya pinag-aaralan, bagamat siya matagal ng Muslim, hindi niya masasabi sa Allah na hindi siya papatawan ng hindi niya nalalaman. Paano natin malalaman ang hindi natin pinag-aaralan? So, ito'y magiging questionable na sa atin. Maliban lamang sa kanila na baguhan o kaya naman sila'y naghahanap ng kaalaman, ngunit hindi pa nila nasusumpungan ang bagay na yan at nagawa nilang mali, tulad ng sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pardonable. Ngunit, kung wala naman sa dahilang ito at tayo mo lang maghanap ng kaalaman, ito ay inshallah ay sa ating mga scholar ay hindi ito magiging katanggap-tanggap na alibay upang ikaw ay hindi patawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi mo nalalaman. Paano mo malalaman ang mga bagay na hindi mo nalalaman? So sa hadith na ito, makikita mo sa hadith na ito, nagtanong ang mga sahaba dahil hindi sila sure, hindi sila sigurado o hindi nila alam. Ang dagat ay pwedeng pangudo. So sila ay nagtatanong. So sa Islam, ganito kahalaga ang paghahanap ng kaalaman. Ang paghahanap ng kaalaman ay kalahati ng pananampalataya. Kaya't magtanong tayo kapag hindi natin ito nalalaman o tayo ay mayroong doubt sa ating mga sarili hinggil sa bagay na gusto natin gawin, ngunit may doubt tayo, ipagtanong muna natin ito. Ngayon, kung wala kayong makitang pagtatanungan, kahit halimbawa wala kang cellphone, wala kang telephone, wala kang makontak, kailangan mo lang gawin. So sa ganito, ikaw ay hindi papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay na hindi ka sure kapag ginawa mo, sapagkat wala kang mapagtatanungan. No choice ka na, dapat mo lang gampanin ang iyong obligasyon. Pero pag pumilitin mo at pagsumikapan mo na makagawa ka ng paraan kahit nasa bundok ka, ay gawin mong paraan na mahanap mo ang kasagutan sa iyong pinag-aalinlangan na ito. Another benefit sa hadith na ito, ang tinutukoy dito na fil bahri, ito hindi mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At tuhur mauhu wa hilumaytatu, ito ang galing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang fil bahr, ito ay galing kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So dinugtong ito ng Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa hadith na ito sapagkat tinanong kasi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang dagat na ito. Ang isinagot lamang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at tuhuru mauhu wa hilumaytatu. So isinama dito ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang dagat sapagkat tinanong ito ng mga sahaba upang maging ganap na malinaw at makuha natin ang istorya kung bakit nakasama dito ang dagat, upang makuha natin kung paano pinagsimulan ang hadith na ito. Isa itong benefits kung bakit idinagdag ito ni Abu Hurairah, Allahu a'lam. So, another benefit sa hadith na ito, ang tinutukoy dito na fil bahri, ito hindi mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang tuhur mauhu wa hilumaytatu, so dinugtong ito ng Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang dagat na ito. Ang fil bahr, ito ay galing kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So another benefit sa hadith na ito,
Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng patay na hayop sa dagat ay halal. Ibig sabihin, patay man o buhay, kung ito'y laman ng tubig, ay halal. Ibig sabihin, pinapahintulot na kainin. Ngunit, hindi ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ito'y halal, ay wala itong exemption. Mayroong tayong exemption na 5 bagay na kung saan ito exemption. Pag sinabing exemption, hindi nating exemption, hindi na natin kailangan pang sabihin na no, ang lahat ng tubig dagat. No, hindi na babanggitin ito sapagkat ito ay exemption na. Ito ay exemption na dapat nating malaman kapag sinabing exemption na hindi na ito kasali sa sinasabing lahat ay halal. Halimbawa, kung ito ang laman ng tubig ay nakakamatay, kakainin mo ba ang nakamamatay? Halimbawa, ang mga taong sabihin lang may red tide. Kapag kumain ka ng taong sa lugar na ito, maraming namamatay, kakain ka ba niyan? No, may doubt ka, hindi ka kakain. Dahil pag kumain ka nito, para kang nagpakamatay. So, mayroong time na hindi mo siya makain, ito ay haram. Ibig sabihin, hindi siya halal dahil nakakamatay. Pangalawa, nakakalason. Pangatlo, nakakalango. Dahil lahat ng nakalalango ay haram sa Islam. Not only the kamar o sinatawag na alak. Kamar is solid liquid and gas. Lahat ng nakalalango, ito ay haram. Pang-apat, yaong kung saan ang isda ang kinakain niya ay marumi. Halimbawa sa isang ilog, makikita mo ang kinakain niya ay mga dumi ng tao o kaya mga dumi ng bata, ihi, o kaya naman kung ano-ano tinatapon na haram doon, mga patay na aso, patay na baboy, mga reglang dugo. So, ganun ang nakakain doon ang kinakain ng mga isdang ito. At panglima, doon sila nakatira. No, hindi mo matatanggap na ito'y kainin mo. Baka sakali magkaroon ka ng sakit. Hindi mo makakain yan, maduduwal ka at lalabas lang kakainin mo. Sa ganito, ang mga ito ay exemption na. Ibig sabihin, kapag exemption na ito, ay alam na natin, kapag sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na lahat ng tubig o patay na hayop sa tubig o sa dagat ay halal except the exemption. At ganun din, mayroong mga hadis na matitibay, bagamat sila'y naninirahan sa tubig, ay ipinagbawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ahas, ang palaka, at ang mga crocodile na kain na kung saan nabubuhay din sila sa kalupaan. See? Hindi sila pinahintulot sapagkat sa Islam, bawal may mga pangil. Ang crocodile ay mayroong pangil, ang ahas may pangil, ang palaka walang pangil. So paano siya naging haram? Sasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, harmful siya. Ibig sabihin, makakasama kung kakainin natin siya, so paari din siyang mabuhay sa tubig. Alam natin na ang mga palaka, minsan na sa ilalim yan ng tubig. So, kaya nga sabi ni Abu Hanifa, rahimullah, na ang mga nabubuhay sa dagat at maari mabuhay sa mga pampang o sa lupa na maaring mabuhay, sabi niya ay halal, haram. Ito ay haram, tulad ng alimango. Sabi niya, ito'y maaring mabuhay sa lupa. At ang mga turtle, maaring mabuhay sa lupa, bagamat nabubuhay sila sa tubig. Ngunit ayon kay Imam Shafi rahimullah, ang mga ito ay halal. Maliban sa crocodile, palaka at ahas sapagkat ito'y matibay na nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alalahanin natin na tulitin ko ang tubig sa pananampalatayang Islam ay mayroon 3 uri. 2 sa Quran at sa konsensus o ijma ng mga sahaba. Ibig sabihin ng ijma na pagkasunduhan ng mga maaalam sa larangan ng kaalaman pananampalatayang Islam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga kasamahan na napagsang-ayunan nila ito at wala ni isa mang kumukontra sa pasya nilang ito. Ibig sabihin ito ang ijma, mga mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, natatakot na gumawa na kung saan salungitin ang aral ng Islam. Bagamat na pagkasunduan, katotohanan hindi nila sinasalungat ang aral ng Islam. Pagkatapos mawala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may 3 uri ang tubig na pinag-aaralan natin sa Islam. Ang isa ay najis, ang isa ay tahur, at ang tahir ay malinis. Maaari natin gamitin ito, ngunit hindi natin matanggap na ito'y mapangwudo natin. Tulad ng soft drinks, hindi natin makayanang pangwudo ito. No? Ngunit ito'y malinis kahit mabasa tayo sa damit, sa ating mga balat sa katawan o sa ating pinagsasalan, walang problema. Mga juice o ano pa mang mga tinta ng ballpen na halo sa tubig, ang nag-iba ang kulay ng tubig, maraming tinta na buhos, alhamdulillah, sila ay tahir, malinis, ngunit hindi natin matanggap na ito'y original na tubig upang pangwudo.
ito'y tinatawag nilang tahiran tahur, wala itong halong ano paman na nanatili siya sa hurinanal na kanyang kalagayang tubig. At ang pangatlo ay ang najis na hindi pwedeng maaring gamitin ng Muslim. Inshallah, dadako tayo. Inshallah, makakarating tayo sana, inshallah, sa mga paksahingyaan. So, another benefit sa hadith na ito, another benefit sa hadith na ito, kapag ang isang hayop, bagamat ang lahat ng hayop na patay sa dagat ay halal, ngunit kung ang hayop na ito'y naninirahan sa lupa, tulad halimbawa mayroong kayong tupa o kambing o ano pa mang hayop na halal sa atin, at ito ay nahulog sa tubig at ito ay nalunod, so hindi natin ito, at namatay ito sa tubig mismo o sa dagat, ito ay haram. Bakit? Sapagkat siya ay hindi laman ng dagat o laman ng tubig, siya ay laman ng lupa, ngunit nahulog lamang siya doon upang malunod at mamatay sa tubig. Hindi ibig sabihin lahat ng hayop na patay sa tubig ay halal, hindi ito kabilang, ito rin po ay exemption. Ito rin po ay exemption. So makikita nyo rin sa hadith na ito, another benefits, ipinapahintulot sa Islam na magbigay ka ng kasagutang karagdagan. Bagamat hindi man itinatanong, ay maaari mo itong dagdagan. No? Kung ito ay mayroong kapaki-pakinabang. Sapagkat dito sa hadith na ito, ay itinalong lamang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan kung pwedeng paghudo ang dagat. Sabi niya, ito'y tahur. At dinagdagan niya ito ng lahat ng patay na hayop sa dagat ay halal. Ito ay mayroong extra na kapakinabangan. So mas mainam sa Islam kapag ikaw ay sasagot, dagdagan mo ito ng mayroong kapakinabangan at kapupulutan sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Ito ang isang pinakabihasa at magaling na pagsagot sa mga kapatirang mga Muslim. So, ito ang mga iba't ibang benepisyo na inilathala natin sa isang hadith na ito. No? So, pakatandaan natin at mapakinabangan natin ang mga bagay na ito kapag nag-aaral tayo, ay pagsumikapan nating tandaan ang mga bagay na yaan kung saan ang mga benepisyong ito ay siyang magpapalawak sa ating kaalaman upang mapagaan natin ang ating pananampalataya sa pananampalatayang Islam. So mayroon bang hadith sa Quran, mayroon bang proof sa Quran na ang pagkain ng isda sa dagat ay ipinapahintulot sa atin? Gaya na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito man ay patay, pinapahintulot sa atin. Well, sa Quran mayroon nabanggit na aya sa banal na Quran sa chapter 5 surah Al-Maidah, chapter 96 na pinapahintulot tayong mangisda ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi niya binanggit doon ng patay, ngunit alam natin ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siyang nagpapaliwanag ng Quran. So sinabi niya rito na pinahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na tayo ay mangisda, makakain ng isda sa dagat. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, even na ito ay patay, ito ay mga halal para sa atin na kainin ang mga ito na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid ko sa pananampalataya, so ito ang hadith na ito ang inuna natin sa araw na ito. Isang hadith na kung saan marami tayong nalaman, marami tayong nakapulutan sa hadith na ito. No? So isang hadith, can you imagine, marami kang nalaman kung saan nagiging permiso at hindi permiso sa ating pananampalataya. No? So, sa Islam, isa rin sa benefits, mas mainam na sumasagot ka na, hindi ko alam ko. Minsan kapag, sinabi mo, I don't know. So, mas mainam, minsan alam natin, ang kasagutan ay maaring dagdagan natin na maging kapakinabangan sa ating mga pananampalatayang mga Muslim. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi siya sumasagot no, yes, no, yes, no, yes. Pag siya'y nag-yes, minsan dinadagdagan niya bilang kapakinabangan sa mga kamusliman. So ito ang isang hadith na ito sa araw na ito mula sa sinusumulan natin ng aklat ng pagpapadalisay. Ibig sabihin, wala pa tayo sa paghuhudo. Inshallah, makadako sana tayo sa paghuhudo, sa pagsasala, sa pag-aayuno. May paliwanag natin ang mga hadith. No? Tandahan ninyo ang hadith na ito, isang hadith na napakahalaga, na ito ay otentibo, na ang tubig dagat ay tahur, at ang mga nilalaman nitong mga hayop, patay man o buhay, ay maaari nating kainin.
So malaking kapakinabangan para sa atin ang isang hadith na ito, insyaAllah, naway gawin ito ng kapakipakinabang sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagpalain tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka lahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.